answer nun mga katalim. Marami pa rin na nag-message sa atin regarding ano ba ang hydroponics. Paano nga ba? Parang napakahirap na tanong, no? Kaya kung naumpisahan talaga, madali lang, napakadali lang. So, gumawa ko dito ng notes para explain na lang, no? Isahan lang. Paano nga ba mag-start niyan? Yan ang magandang question, no? Ano unahin ko? Ayan. So, isa-isahin natin. So, nagawa ko dito ng 10 tips bago mag-hydroponics. Sa mga nagtatanong, paano nga ba ako mag-hydroponics? Bago ka mag-hydroponics, panoorin mo muna to. So kindly share the video mga katanim, no? Para ito doon sa mga gusto mag-hydroponics o nag-hydroponics na pero failed. Bakit hindi nyo ginawa itong 10 tips ikatanim? 10 tips ikatanim prior o before mag-hydroponics na bago ka mag-hydroponics. So wala itong hype, no? Walang hype. Kumbaga real result ito, nga kung ano yung experience ko sa pag-hydroponics. Siyempre, nag-start tayo sa Kratky. Kratky ito. Katanim box. Okay, pero 2 na box ang ginamit ko. Now, nagpagawa ako ng katanim box for material availability. Well, discuss natin. Paano nga ba? So, gusto mo bang mag-hydroponics? Pero hindi mo alam. Kagaya ko rin noon, nag-umpisa ako. Hindi ko alam paano ko umpisahan. Walang nakakapagsagot noon. Paano? Dinocument ko talaga yung process ko. Then, ito na, sinishare ko na talaga. No, gusto mo mag-hydroponics pero hindi mo alam kung paano mo sisimulan. Yan, bahagi na bagay sa iyo to, sa video na to. 10 tips. Okay. Number 1, dapat mo isalang alang mga katanim, yung location. Well, hindi tayo nangangailangan na matabang lupa kasi nga, dito na tayo nagtatanim. Diba? Pero nangangailangan ka ng lupa na paglalagyan mo ng greenhouse mo. Yung lupa na nasisikatan ng araw. Ilang anong araw yan katanim? Yung from sunrise to sunset. Ngayon sunset ako. Nasisikatan ng araw. Yung baga east to west. So meron akong linabas na application. Pinost ko doon sa group natin. Doon sa Hydroponic Made Easy. No? Hydroponics Made Easy. Yan yung ano natin group. Nilagay ko dun yung application, yung sun path, yung sun position para matrace nyo kasi nagbabago yan. No? Pag December nandun, pag June nandun na, pero pumupunta ka nun, pero lagi mula doon, sa east papunta doon sa west. Naiintindihan yun. So location, yung location na dapat walang nakakaharang sa sikat ng araw. Walang building na katayo, walang puno. Hindi nyo maganda. Diba? Napakahirap naman yung katanim. Well, kung gusto mo maging successful, lumanap ka na katulad dito. Ayos ba yun? Yung nasisikatan na araw, may magtatanong na naman. Ilang minimum? Magkakaroon ka ng delay katanim. Kapag less than 9. Well, may mga sinasabi, maglalagay na naman. Katanim grow light. Well, sustainable ba? Diba? Yun lagi sustainability ang target natin dito. So, location. Number 1, sa greenhouse din, iwasan yung kulog. Halimbawa, yung greenhouse nyo, paikot na ng pader, iwasan nyo yun. May tinayo ako niyan, na greenhouse, ganyan. Sa San Pablo, doon malapit sa Pure Gold. Kulog yun. Well, ako nagtayo ng greenhouse niya. Ewan ko kung nasa-shoutout pa niya ako. Pero love yan. Since then, nag-start kasi ako 2020. 2020, hindi pa naman siya nag-ano nun eh. Nag-start. Tapos, nung nag-start ako kay Miguel Aspam, saka siya nag-chat. Anyway, no? Kasi ganito katanim. Kung walang sunlight at kulog ang greenhouse mo, kahit gaano kaganda ang sistema mo, ganito, kung kahit ka o NFT ka, kung kahit gaano kaganda yung nutrient solution mo, kahit gaano kaganda itong kiss, hindi magkakaibig. Kapag failed ang location mo. Tatandaan niya, number 1 na yun, location. So, dapat airflow niya, through and through. Sa pagtayo ng greenhouse, dapat mataas, hindi yung dome type. Kasi dapat nasa Philippine context, yung tropical country. Ayan, no? So, dami ng tips, ha? Hirap naman yan. Okay. 1 pa na yan, number 1 pa na yan. Pangalawa, budget.
tingnan mo muna ang budget mo. Katanim, gusto ko magpagawa, ilang heads ba dapat ganito? Gusto ko kasi yung market ko ganito. Pupunta tayo dyan. Pero ang budget ko ganito, aba. Magkano ba talaga ang budget? So sa ngayon, alam mo naman, nagbabago ang presyo. Lalo na mga bakal na ginagamit, mga materials. Well, napag-uusapan yan, depende dun sa budget mo talaga. Ang masabi ko lang dito katanim, start small. Hindi naman ito pagandahan ng, ng greenhouse o pagandahan ng sistema. Ang kailangan lang naman natin dito, yung sistema na nag-work. Diba? Yung sistema na maging sustainable. Hindi yung panay ang purchase mo, panay ang bili mo. Paggawa ulit ako nito, paggawa ko nito. Band-aid solution ang nangyayari. Diba? Dapat yung sistema na mag-work sa'yo ng paulit-ulit, maging sustainable. Kagaya nung Kiss Plus. No? Yung pwede mong sabihin na repeatable, hindi yung alatsamba lang. Ayan. Di ba? Sa mga growers, masasabi nila yan. Dapat gano'n, no? So, ang budget-wise mo, dapat dito katanim, isang investment yan. One-time investment, pero mahal. Kaya nga, bibihira ang nag-hydroponics. Well, dito naman sa hydroponics na masabi natin na, let's say, dito sa, namin, sa street, may nag-barbecue doon. Kinabukasan, may barbecue na rin doon. May nagtinda ng mani dyan. Dito, magtitinda na rin ng mani. Madaling kopyahin. Pero dito sa hydroponics, mahirap na kopyahin. Mahirap. Marami ang nag-fail. Dahil nga, hindi pa, dito na panood na video na to. Anyway, so sa budget, one-time investment, pero hindi ito gastos lang. No? Ito yung system na pwede ka mag-start small pero scalable. Yan. And then tayo papasok na. Mga negosyante, alam kagad nila to. Ano yung sikatanin? Ano ko, pan lang yan, grower lang yan. Pero bakit ganyan yung ano yan? Well, love yan. So, hindi kailangan ng mahal. No? Yan natatandaan ka tanin. Hindi kailangan ng mahal. Kailangan dito yung tama na setup. So dito papasok mga katanim, yung mga setup mo, yung budget mo. Kailangan budgeted ka dito sa kung nakakaraki ka, kailangan yung box. Yung box na insulated. Especially gawa ng mega packaging bucket. Dito naman sa styro, kailangan ito yung nalilinis, no? Pwede ba kasi na ganyan? Pwede mo yan, di ba? Blok. Pwede mong iangat ng ganito para linisin. Yan. Ito, styro ulit. Para maprotektahan yung roots. Yan yung sinasabi ko. Hindi mahal. No? Pero may pakinabang. May tamang setup. Di ba? During the process, pwede mo ulit-ulitin, madaling linisin, yung sustainability, madaling ma-achieve. Ganun dapat ang isipin nyo. Hindi band-aid solution. Na pagdating ng time, sige lang, okay lang yan. Saka na lang ako mag-adjust dyan kapag nangyari na yan. Mali. Diba? Doon ka na sa one time, pero sustainable. Ayan. No, hindi kailangan ng mahal. Kailangan tama ang setup. Tama yung sistema. Okay. So, pangatlo, material availability. Well, sa paggawa naman ng greenhouse, problema ito dito sa mga malalayo. Kasi mahal ang shipment. Styro, mahal ito, lahat mahal. Shipment. Sa material availability, hanapin nyo kung ano yung meron sa location nyo. Like yung mga bakal, dyan nyo nabilin. Yung mga shading net, dito 50%. Sa Bohol, ang tawag dito, palay net. No, doon sa kanto, sa may royal something yun. Ganun ba? Kung ano yung mayroon, okay na. Material availability. Well, nung time ako nung nag-hydroponics ako, napakahirap ng material availability. Kaya nga, nagpagawa ako nitong ano. Ito, cups, pinagawa ko sa mega packaging. May slip na. Diba? Napakaswerte na mag-hydroponics ngayon. Yung nutrient solution, di mo na kailangan i-troubleshoot ito. Nakis. Dati ang gamit ko na nutrient solution, kailangan ko pa pag-igihan yung paggamit pa lang. Sa troubleshoot ko na. Diba? Doon pa lang, ang hirap mo umasenso. Dito, ang kailangan mo lang gawin ay magtanim, mag-focus pagtatanim, mag-focus sa pagpapalaki at marketing. Ayan na lang. Yung given na, the fact na
gagamitin mo na lang kasi ito ay finished product na sistema, hindi lang basta produkto, kundi sistema na gumagana. Yung repeatable, yung result, ito yun, katanim. Ito yun. Yan. Ito yung ginawa ng isang grower, hindi manufacturer lang. Kaya love yan. Alam yan ng mga growers na gumagamit nito. Diba? Yan ha. Material availability. Well, kung mahirap hanapin ang materials, mahihirapan ka mag-iskira. Yan, tatandaan mo. Kaya dapat, kumbaga, ano ka rin doon sa mga online seller. No? Alamin mo rin kung saan ka makakabili. Then, isahan lang yung shipment. Di baling sobrahan mo na kaysa sa paulit-ulit kang bibili. Kasi ito yung mga taga-province na ito yung mahirap. Ito yung challenge. Yan. Okay? So, pang-apat, system to use. Dito ka pipili. So, mayroon tayong tinuturo na sistema. Ito yung Kratky, ito yung NFT, DWC, or bucket system. Ito naman sa fruit bearing. Well, kung hindi tatanim mo itong tatlo. Well, kung mag-start ka lang talaga na wala kuryente, Kratky ka. Pero kung may kuryente sa inyo, na medyo, maginhawa yung hindi mag-NFT ka. Mas malaki ang draw sa NFT compare dito. Pero dito naman, wala kang babayarang kuryente. Sa NFT, meron. So, it's up to you. No, i-research nyo na lang yan, no, na sistema. May ibang mga pinakita ko dyan sa mga previous video ko. Ano yung Kratky? Ano yung kaigihan, ang kagandahan nito? Ano yung cons naman? Pati ito ng pros nito, ng NFT versus dito sa Kratky natin. Well, kung starter ka, beginner ka, pag-Kratky ka na lang, katulad ko nun. Beginner ka ko, start ko ng hydroponics, Kratky, gamit ko, tunabak. Then later on, try ko yung fruit bearing. Okay, kasi sabi ko, madali na lang pala to. Kasi mas madali na, kapag natuto ka dito sa Kratky, mas madali sa yung NFT. Bakit? Dito, kada isang box ayusin mo. Sa NFT, isang na lang. Diba? Isang reservoir na lang ang ayusin mo. Then pump na yung papatakbo doon sa is, doon sa nutrient solution. Diba? Naintindihan yun? Okay. So sa bucket system naman, para naman ito sa mga fruit bearing. Kung fruit bearing tatanim mo. Well, sa low cost talaga dito. No? Low cost sa Kratky. Pero sa NFT, may continuous flow ka, may timer ka na, siyempre may gamit ka electricity. Okay? Pero mas mabilis yung grow dito compare dito. So, mas mabilis ang grow sa NFT. Then, yung yield nyo, mas madami ang dahon. Ayan. May pagkakaiba nun. Well, sa system choice, it's not about the trend. So, naka-NFT ito ganito eh. Shout out sa mga naka-NFT dyan. So, mag-NFT rin ako para bida-bida din ako. Yung idol ko, NFT din. Pero kapos sa budget, mabalik ka doon sa budget. At saka material availability. Kung gusto mo magtanim din, isipin mo muna yung 1, 2, 3, 4. Ito, nandito na tayo sa system. Tingnan mo budget mo, kasi budget-wise, well, saan ka makamura? Diba? Yun, diba? Oh, love. Okay? So, the system choice is not about trend. Pipili ka ng sistema kung Kratky or NFT. It's all about budget and goal. Ano yung goal? Katanin. May budget ako pero anong goal? Ano commercial ka ba? Self-consumption lang ba ito? Ay, hindi mo ako self-consumption. Pero kung medyo gusto mo magbenta, mag-NFT ka. Diba? Ganun yun. Doon papasok yung ano ba yung project mo para saan? May market ka ba kung self-consumption? Doon ka pipili, may budget ka ba? Wala. Okay? Ayos ba? Kailangan tayo ng tip natin. So, 4 na. Dito tayo sa panlima. Okay. Nutrient solution. Ayan, ito na. Pipili ka ngayon ng nutrient solution na gagamitin mo. Doon ang hydroponics ako, nag-start ako ng hydroponics. Kasi, before, photographer ako eh. Ito yung mga photographer, nung lockdown kami. Ito si Jing Patricio, photographer. Kaya anong ko, kasi tatanim siya, pero di ba alam kung hydroponics ang tayo. Sir, gusto ko magtanim hydroponics. Anong umpisahan ko? Hanap ka muna ng nutrient solution.
Yan yung una niyang binanggit sa akin, yung makakalimutan niya. So, from that time, pumunta ka ng UPLB, yan, yung mga available noon. Wala pa yung dilawan na yan, wala pa. Kasi sa akin din nag-umpisa yan eh. Ako nagpalakas niyan eh. So, UPLB, yun ko, okay. So, natry ko rin yung ibang brand, yung initial ko, pogi ako, natry ko rin yan. Then, hanggang sa, dumating ako sa point ng buhay ko, ito na, Kiss. Okay? So, question, Kiss Plus or other brand? Diba? Pili ka. Kiss Plus, ito, the Kiss Plus, Kiss Plus, or other brand. Yan. Real talk, mga katanim. Dito tayo real talk. Let's be honest. No? Kiss Plus, 100% water soluble. 100% water soluble. Puraw lahat. Stable and easy at saka pH. So meaning, hindi mo kailangan mag-troubleshoot na mag-troubleshoot. Ano ba ako? Mag 1 ml ba ako dito? Ano bang product na binabili ko? Mag 1 ml ba ito per liter o per 2 ml? O ano ba? Baka 3 ml na lang o baka di ko na kailangan yan. Wala na. Pwede na, tubig na lang. Di ba? Parang pakunti ng pakunti ang gamit. Hindi mo malaman kung itong batch na to ay para sa 2 ml o ito para sa 1 ml. Di ba? So ano ba talaga ang nutrient solution? Ano? So dapat design for hydroponics. So 100% water soluble. Ayan. Stable ang easy at saka yung pH. Design for hydroponics. At ang pang-apat, dapat magbibigay ito sa iyo ng consistent growth. Consistent ba? Lagi ba ganun ang itsura ng tanim mo paggamit mo yung Kiss Plus? Pag nakakanak, pag iba-iba. Kasi hindi achievable. Hindi pare-pare. Doon pa lang sa 1 ml or 2 ml, hindi na consistent eh. Diba? Still, dapat consistency. Actually, noon, nang magkasama pa kami, lagi ko yung sinasabihan. Asan ang consistency natin dito? Galit na galit siya sa akin. Para kang hari. Ikaw lagi ang nasusunod. Hindi eh. Pro-growers ako. Kasi real talk to, na sinasabi ko. Kilala niya ako paano magsalita sa kanya. Real talk. Mapapanood niya ulit itong video na to. Malalaman niya kung ano yung sinasabi niya sa akin. Hindi bro, may mga pera yan, may mga pambili yan. No. Dapat pro-grower tayo. Ako advocate dito. Reseller mo ako, pero ayoko ng ganyan. Magkakahiwalay tayo pag ganyan. Magkakahiwalay nga kami. Kita nilang tagal. You know the reason why. Salungat ang philosophy namin sa bawat isa. Pero love yan. Well, cheap nutrients, no? Sabi cheap nutrients kasi 1 ml na lang ang ginagamit, no? Well, check nyo. Possible may residue. Nagbabara sa system. Inconsistent ang result. Magto-troubleshoot ka palagi dito sa water nutrients. Saan ka? Doon sa reliable? Kiss Plus. O doon sa iba? Na even sa mixture pa lang, palipat-lipat tayo. Ano yun yan, grower? Saan ka? Consistency? Or doon sa failure? Ay, love yan. Okay? So, ito yung sasabihin ko lang sa inyo mga katanim. Hindi ito paramihan ng nutrients. O pakunti, 1 ml na lang gamit, hindi sa ganon. No? Sa Kiss Plus, bibigyan ka ng stability. Ayan. Yung stability na yon is the foundation for high yield. Ayan. Sa mga growers natin, na panay ang scale up, panay ang upgrade, tanungin mo kung ano yung lapsol nila. Kailang upgrade na. Yung si Ilaya na lang. Si Waya, Inulan. Ilang sila. Nagwerta. Tingnan yung greenhouse niya ngayon. Nag-start kami sa island, 750 square meter. Ngayon, I think 2,000 square meter na siya. Ano gamit ka? Kiss Plus. Di ba tayo? Dito tayo lang sa baba tayo ng konti. Ang sila, ibaba tayo sa kabila. Lumagete. Natali. May forest. Nag-start yan sa 6 by, I think 6 by 10. Tingnan nyo ngayon eh. Kung ano yan? Greenhouse. Ang laki-laki na. Anong gamit ka? Kiss Plus. Well, tingnan nyo yung tinayo ko doon sa San Pablo.
Until now, ganun pa rin. Hindi na lumaki. Asa na iskila? Anong ginagamit ng nasol? Talungin nyo. Diba? Di pa tayo. Layo tayo konti. O pa tayo ng Sambuanga. Ala na kino. Ilan ang greenhouse niya? Tahimik lang ang mga naggagamit itong isla. Hindi pala post. Hindi nag-hide. Bakit? Hindi naman gano'n na negosyante. Yung mga agripreneur, hindi nagpa-post yan. Tahimik lang yan. Bakit? Hindi naman nila market, hindi na business lang, but income nila yun, hindi. Na mag-post sila, na mag-ano. No. Ang business na yung income nila is to sell the end product. Yung crops nila yung yield. No. And every year, they are thankful katanim. Salamat talaga sa kiss mo. Kumusta ka dyan katanim? Isang kumusta. Ito, amoy kiss plus pa din. Di ba? Pag may nangumusta sa inyo, kumusta ka katanim? Lagi pag may nangumusta sa akin, kumusta ka katanim? Ito, amoy kiss plus. Amoy kiss plus pa din. Bakit? Ganun eh. Di ba? Alam mo, masabihin ko, ito, amoy KFF. Hoy, ito. Amoy plant wash o kaya ito biofloral. Oh. Kumusta ka katanim? Ito, amoy plant wash. Wow, fresh na fresh ah. Plant wash na plant wash. Diba? Oh. Ganon. Dapat, yung ano yung katanim mo, target ko, pwede kang mag-improve pa. Pwede pang tawag dito na mag-enlarge o upgrade. Mag-add ng greenhouse. Isipin nyo lang, i-check nyo kailan nag-build yan na greenhouse. Kung talagang kumikita yan, bakit hindi yan nag-upgrade? No? Alangan mo, pupukpok pa yan ng bato sa ulo niya para mag-upgrade siya. Tingnan nyo ang mga consistent growers. Real fact to mga katanim ha, yung talaga nag-upgrade. Tanong nyo, kailan nag-start ako sa ganito? Ngayon na, gano'n nakalaki greenhouse mo at anong gamit mo nutrient solution? Bakit? Yun yung nagbibigay eh. Saan ka kukuha ng nutrient solution? Kundi sa nutrient solution, dito sa Kiss Plus. Real talk ulit, beehive yan mga katanim. Okay? So, ano tayo? Sa tip number 6, greenhouse. Dito marami nagkakanak. Kapag magtatayo ka katanim ng greenhouse mo, isipin mo yung height. Isipin mo yung height. Isipin mo yung design. Anong design? Anong height? Katanim, sa greenhouse ko, ito shading net pala. Ang shading net ko, 10 feet mula dito sa inapakan. So, ibig sabihin nyo, mataas ka lang yung yes. Ang gutter niyan, side, yung gilid pa lang yan, 16 feet. Kumbaga, ang tubo na 20 feet na DI5, binaon ko yung 4 feet. Yung lumutang, 16 feet. Doon ako nagpatong ng rafter. Ano yung rafter? Meron exhaust. Tanim design na greenhouse. Hindi ito dome type. Bakit? Alam niyo mga katanim, sa Pilipinas kumikinig, kapag ginawa niyo yung dome type, negative ka na during summer. Mainit. Kapag mababa, mainit. Kumukulog. Sabi ko kanina doon. No, kailangan hindi kumukulog. Open through and through ang hangin. Ayan. Mas mataas ang ceiling. No? May passive ventilation. Kailangan natin i-avoid yung low tunnels. Hindi bagay yan dito sa Pilipinas. Patay ang lettuce mo yan, patay ang tali mo, may stress, mapait. Kaya dyan nag-start ako, mapait ang lettuce. Kasi katarin, ang heat, ang number 1 enemy sa hydroponics. Kaya nga sa Pilipinas katarin, like ko sinasabi, kailangan sa pag-hydroponics ka, malamig. Malamig ang tubig, yung dumadaloy na tubig sa NFT, malamig ang area, yung location. Dapat pala sa ano kami nakatanim? Sa highlands. Sabi ko na malamig ang tubig, okay na yan. So, hindi lang uminit, magkaroon ng circulation, magkaroon ng ventilation. At ano yun, paano yung tubig? Ano ang sinasabi mo naman malamig? Ano yung temperature ba talaga yan? Kasing lamig ng ex mo para tapos na ang tanong. Yung ex mo, yung ex mo, kasing lamig niya. Ganun dapat, ha? O, ayok na intindihan mo yun. Okay, bago ko ulit mag-start, mag-hydroponics, dito tayo sa computer. Ito yung lagi ko sinasabi, katanim pwede ba kitang kuhanin? Maging consultant sa tinatayo. Sa bala ko tayo. Sige, usap tayo. Pakita mo sa akin location. Okay, approve location mo. Gaano kalaki katanim? Katanim, gusto kong isahan, 6 by 30. Aba, ang dami yan.
Bakit? May market ka. Meron ka tanim. Patingin nga ako ng market mo. Tingin ako, sasabihin ko sa inyo kung wala akong hindi sustainable pa yan. Bakit ganun ka tanim? No? Kahit sino yung makapanood dito na na naging consultant ako, tinanong ko to sa kanila. Hindi sila makakapag-ganyan. Bakit? Real talk tayo. Ang gusto ko kasi, pag nagpa-consult ka sa akin, mayroon kang continuity. Ano yung continuity ka tanim? Hindi lang yung ano mo. Matigulosan mo dapat. Kumikita. Hindi lang maganda ang tanim mo. Given na yan, magmamaganda kong tanim ko eh. Dahil ako nagagawa ng system, iuutos ko yan sa trabaho. Pag nagawa ko yung system na maayos, tataniman natin, gagamitin natin ispas. Siyempre, magandang tanim, posibleng hindi. Ang problema yan, yung continuity mo. Saan mo timamarket? Saan mo tibebenta? Yun ang pampito. Minsan naman, magtatanim ako for self-consumption. Oh, crack it. Sige lang. Start small. Yan saka ka lang mag-scale up. Diba? Ano lagi, sino bang bibili? Ano market mo? Kasi doon papasok yung di ba, may market positioning. Bakit sa market positioning, doon ka mag-ano sa seed selection. Baka naman, tanim ako dito ng, sa area ko, sa location ko, tanim ako dito ng romaine. Wow, romaine! Ang daming romaine. Ribante, crunchy. Tapos may pabili ako, ay, ang ganda ng pechay. So, Joseph, sino? Tumatawa kayo. Okay, tumawa, real itong nga eh. Di ba? Sinasabi ko real ka. Market. Kaya nga, pagpunta mo dun sa lagi ka mayroong seed selections. Kakatapos mo ng market, may seed selections. Kasi sa susunod yan, pag nagbenta ka, uy, may bok choy ka ba? Ay, may pechay ka ba? Uy, may wansoy ka ba? Ay, basil, kailangan ko. Ay, kailangan ko mga herbs. Ano yung mga herbs? Yan na. Ang dami na tuloy, di ba? Nangyahin na sa lettuce. Ayan, okay. So, market. So, kung online ba to, o online course lang, o doon sa restaurant, kasi yun nga, mapunta ka doon sa seed selection. So, number 8, ito yung seeds. Ano yung seeds? Ito po pwede. So, I like ko rin recommend pag beginners ka, all meti. Sana all meti. Beginner, all meti. Bakit? Madali. Pwede ko i-compare. Misa kasi magtatanong ka tanim, anong variety ito? Bakit tama bang laki nito? Anong seeds yan? Binigay lang kasi sa akin. Ay, hindi ko maiko-compare yan. Magtanim ka ng all meti. Sabihin mo sa akin yung nutrient solution mo, masasabi ko sa iyo kung anong edad, yan, days yan. Masabi ko sa iyo kung maganda yan sa edad na yan, kung pangit. Delay or hindi. Yan. No? Para uniform. Then, malaman mo doon from the send ka ng picture sa akin, tanong ka sa akin. Masabi ko agad siya yan. Anegan siya, katalim, dilawan. Hindi ganyan ang kulay na online. O bansot ka talim, hindi ganyan. May address ko agad, anong pwede mong gawin? Ayusin ang pH, ayusin ganito, O itapon mo yung nutrient solution mo kasi hindi kita ma-assist yan. Bakit? Hindi ka paggamit ng kiss. Love, di ba? well, okay. So, gano'n, huwag ka muna mag-exotic dito, mga katalan. Yun ang masabi ko sa inyo. Huwag muna exotic. Try muna natin yung pwede kong makita talaga how many days man gano'n. Okay? So, yun lang. Start with proven craft ka na. Ano yung proven natin? Already. Yun ang umpisa natin. Iwasan mo na exotic sa umpisa. Pag marunong ka na ng proseso, at saka ka bumanat ng mga salanova o whatever na gusto mo. Pang-siyam, ang mag-hydroponics pa paano? Dapat may consistent water source. Bakit? Yun ang natin eh. Hindi lupa, kundi tubig. Anong klaseng tubig? Irrigation ba? Yan na naman tayo eh. Anong available water? Katanim, deep well, available water po nasa irrigation lang, galing sa palayan. Joseph, ito masabi ko. Best is clean water na kaya mong inumin. Kaya mo bang inumin yung tubig dyan sa balon mo? Kaya ka rin. No choice na ako, kaya ko na inumin yan. Katanim yung poso dito na iniinom ng mga kapitbahay namin, yun yung gamitin mo. Diba? Ano yung available water na kaya mong inumin para magmadali? Isang tap water ako dito, tap water galing sa Manila Water. Sabi ng iba, pasisingawan pa, no? Pag pinasingawan mo yan, tubig pa rin niya kinabukasan. May chlorine, okay lang yun. Okay? Pero dirty water, i-avoid nyo yun. Yung tubig sa kanal, tubig sa Poso Negro, avoid nyo yung high mineral content, no? I-avoid nyo yun. Yung may amoy, yung naninilaw.
Kumbaga, hydroponics is a water base. So, water quality is everything. Okay? So, minsan pinakita ko sa YouTube ko kung paano i-test yung water dito na kailangan in laboratory. Kuha ka ng tuba-tuba. Hanapin nyo na lang yun. Okay. So, number 10. Ito yung last. Very important ito. So, dito tayo sa number 10. Okay. Sa number 10 mga katanim, ito halos ay bonus ano na to. Bonus tips. No? Ang kailangan mo lang dito katanim ay consistency over complex. Minsan, masabi ang sarili natin, parang napaka-komplikado naman ito pagka-hydroponics. Kasi nandun ka, nasa kabilang side ka. Pero kung naka-plus ka, consistent ka. Oh, wala akong binanggit na pangalan ha. Huwag mong akuin. Consistency over complexity. Tingnan nyo lang, yung komplikado yung pag-hydroponics mo. Lumipat ka dito sa fish plant. Maging consistent ang pag-grow mo. Yan ang masabi ko sa mga katanim. So, tamang isip, tamang pH, tamang routine, yung repeatable. No, kaya kong sabihin na, okay, ganyan lang, ganyan lang ulit-ulit lang. Yun. Ganyan ang ispas eh. Kaya ulitin. Hindi alatsamba. Hindi kailangan complicated mga katanim. Kailangan consistent. Okay? So, if you want to start hydroponics, huwag mag-overthink. Diba? And remember, we don't just grow plants. We build systems that works. Tanda yan ha. We don't just grow plants. We build the system that works. Ano yung system? Ito. Lapis plus. Ito. Ito protocol. Love, di ba? Ayan.